Sa hinaharap, darating ang araw kung kailan huhusgahan ng Diyos ang lahat ng tao na nabuhay kailanman. Ito ay tinatawag na araw ng paghuhukom. At dito magpapasya ang Diyos kung sino ang pupunta sa langit at sino ang itatapon sa impyerno. Sa araw ng paghuhukom, pinaniniwalaan na si Jesus ay babalik sa lupa. Hindi ito magiging tahimik na pagbabalik. Ito source na magiging makapangyarihan at maluwalhati. Sinabi sa Biblia na may karo na malalayas na trompeta, ang may volume ang buong mundo na bumalik na si Jesus. Si Jesus ay magmumukhang dakilang hari mula sa langit. Wow, marbago 1 kilometer. Talat ang sawir, kahit saan man sila naroroon, ay makikita siya. Yung mongsoong namari ay muling mabubuhay. Sila, kasama ng dahateng kabuhay pa, ay magtitipon sa harap ng Diyos. Dito, magsisimulahan ang paghukom. Si Jesus ay magiging parang hari na nakaupo sa isang dakilang maringgal na trono at lahat ay tatayo sa harap niya. Sa araw na ito, lahat ng ating nagawa, nasabi o kahit naisip ay malalaman. Walang maitatago. Sinasabi ng Biblia na ang mga aklat ay bubuksan, kabilang ang aklat ng buhay na naglalaman ng mga pangalan ng lahat ng pumili na sumunod kay Jesus at mamuhay sa paraang kalugod-lugod sa Diyos. Ang mga tao ay huhusgahan batay sa kanilang mga gawa at kung pinili nilang tanggapin ang pag-ibig at kapatawaran ng Diyos, ang mga sumunod kay Jesus at humingi ng kapatawaran para sa mga maling nagawa nila ay iimbitahan na manirahan kasama ang Diyos magpakailanman sa isang bagong, perpektong mundo na tinatawag na langit. Ang langit ay inilalarawan bilang isang magandang lugar kung saan walang kalungkutan, sakit o pagdurusa. Ngunit para sa mga pumiling hindi sumunod sa Diyos at tumalikod sa kanyang pag-ibig, sinasabi ng Biblia na sila ay ihihiwalay sa Diyos, at hindi makakapamuhay sa langit. Ang bahaging ito ng araw ng paghuhukom ay malungkot at paalala kung gaano kahalaga ang pag-isipan ang mga desisyon na ginagawa natin. Ang araw ng paghuhukom ay tungkol sa katarungan at pagiging patas. Araw kung kailan gagawin ng Diyos na tama ang lahat. Lahat ng maling bagay sa mundo, tulad ng pagsisinungaling, pananakit sa iba o pagiging makasarili ay haharapin. Ito po rin ay araw ng pag-asa kan paradama ng maraming tao. Dahil nangangahulugan ito na ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos ay sa wakas gagawing mabuti at tama ang lahat sa mundo. Ang ganing kenturing araw ng paghukom ay nagtuturo sa atin na ang ating mga kilos at desisyon ay mahalaga. So always paalala na mabuhay sa paraang mabait at mabuti, humingi ng tawad kapag tayo ay nagkamali at magmalasakit sa iba. Ito to this ay kwento tungkol sa pangako ng Diyos na lumikha ng bagong mundo kung saan ang lahat ay payapa at puno ng pag-ibig.